Hello po, gandang hapon po sa atin lahat. Tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Diyos. Pero bago po yun ay meron po tayong bisita. Ang pangalan niya po ay si Earl, pamangkin po ni Kuya Ering. Sir, pwede po kayo tumayo. Opo, bisita po ni Kuya Ering, pamangkin niya po. So yun po. Welcome po dito, Earl. So ang pag-aaralan po natin ngayon sa hapon na to, tayo po tayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Basahin po natin ang Titus chapter 2, verse 9 to 10 po. Titus chapter 2, verse 9 to 10, sabi po dito, ang mga alipin ay magpasakop sa kanilang mga Panginoon at magbigay ng kasiyahan sa lahat ng mga bagay at huwag maging palasagot. Ni huwag mangungupit, kundi magpakita ng lubos at tunay na katapatan upang sa lahat ng bagay ay mapalamutian nila ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Tayo po'y manalangin sandali. Let's pray. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, O Diyos, sa araw na ito, sa kabutihan niyo po sa amin, na patuloy niyo po kaming ginagabayan mula sa salita niyo. Tulungan niyo po kami, Lord, sa pag-aaral po namin sa hapon na ito, ay hindi lang po kami mainig or ako po mangaral, kundi maging tagagawa rin po ako ng iyong salita. Bigyan niyo po ako ng biyaya as I preach your word. Tulungan niyo po ako na maging mapagbantay sa aking mga labi, na wag din po ako magsabi ng mga bagay na malayo sa konteksto ng salita mo. Gabayan niyo po ako at tulungan niyo po ako na mangaral na may kasiyahan at kagalakan sa puso ko, Panginoon Diyos, sa hapon po na ito. Sa pangalan ni Jesus, amen. Pwede na po tayo magsiupo. No? So, normal po na nangyayari sa loob ng isang workplace. Minsan po talaga na mayroong mga kapwa-empleyado po tayo na nagrereklamo sa mga nangunguna sa kanila. Di ba? Maraming mga iba't ibang dahilan, di ba po? Marahil mayroon silang gustong ipunto sa kanilang boss. At nasa tama sila pero ayaw pakinggan ng kanilang boss. Marahil yung dahilan yung boss nila ay hindi sympathetic, masungit talaga, harsh sa kanilang mga empleyado. Minsan naman, ang mga empleyado po ang problema, no? Kung bakit hindi nagagawa yung kanilang trabaho ng maayos at mabuti. O kaya naman po, hindi kaya ayaw nila magpasakop sa leadership ng company, kahit maayos naman po yung pangunguna ng company, ng leadership, ng mga master nila, mga leader, sa kanilang pinagtatrabuhan, di ba po? Minsan, sana hindi po ito nangyari, no? Sana hindi po ito nangyari. Pero kahit tayo, mga believers na po tayo, meron pa rin tayong pag-uugali, no? Kahit tayo ay pinatawad na ng Diyos sa ating mga kasalanan, nabigyan ng mamuhay, nabigyan ng biyaya para mamuhay sa kabanalan, tayo pa po mismo yung maargumento sa ating mga nangunguna sa atin, sa isang kumpanya. Tayo po yung mga taong mareklamo, na trabahador, at pinipiling hindi gawin ng maayos at mabuti yung pinapagawa ng ating mga boss. At tayo pa po mismo yung may attitude sa mga nanguna po sa atin. Kaya nga po, ang tema na pag-aaralan po natin sa hapon na ito po, no? Ang mga lingkod ay dapat magpasakop sa mga nangunguna upang mapuri ang katuruan ng Panginoon. Ang mga lingkod ay dapat magpasakop sa mga nangunguna upang mapuri ang katuruan ng Panginoon. So, ang layunin po ng pag-aaral po natin sa salita ng Diyos, na makita natin kung tayo po ay under sa isang taong mas mataas sa atin, kailangan po maipakita natin sa kanila yung paggalang, respeto. Yan man ay sa trabaho o sa minister, kung saan man, kung yung tao mas mataas sa iyo, no, kailangan mo pa rin po maipakita yung paggalang sa kanila. Ba? Especially po, dahil sa context natin, tungkol din po ito sa mga unbeliever, upang mapuri nila yung Panginoon, upang yung mga boss mo na unbeliever, makakilala rin sa Panginoon, makita sa life mo na meron kang Kristo. Diba? Specifically po, no? Ang title po natin ay ito po, no? Magpasakaw sa mga nangunguna para sa kapurihan ng Diyos. For God's glory. Bakit ba natin kailangan gawin ito? Bakit ba sa mga previous verses, di ba, merong mga katuruan kung ano ba dapat ang isang younger man o older man and young woman and older woman para po sa kapurihan ng Panginoon, di ba? Makita po natin na ang previous chapter ay patungkol po sa qualification ng isang lingkod ng Diyos, kung ano dapat ang kanyang pamumuhay bilang isang manggagawa po ng Diyos, di ba? Makita rin natin na mahalaga na mag-appoint din ang mga susunod na magiging leader sa iglesia. Kaya nga po, nagbigay si Pablo
ng instruction kay Titus kung ano ba dapat yung qualification ng isang pastor, di ba? Or mangunguna sa isang iglesia. So makita po natin sa chapter 2, no, makikita po natin kung ano ba dapat yung godly living, ano ba dapat ang older man, ano ba dapat ang younger man, older woman, and young woman. So ngayon po, sa pag-aaral natin, na iba naman po yung focus natin. Ang focus naman ay sa mga bondservant or mga lingkod. So, tingnan po natin sa verse 9. Sabi po sa verse 9 dito, ang mga alipin ay magpasakop sa kanilang mga Panginoon at magbigay ng kasiyahan sa lahat ng bagay at huwag maging palasagot. So, unang puntos po na makikita po natin sa pag-aaral po natin sa hapon na ito po. Ang mga lingkod ay dapat magpasakop sa mga nanguna sa kanila. Unang puntos po, ang mga lingkod ay dapat magpasakop sa mga nangunguna sa kanila. Bakit ba natin nasabi na ang mga lingkod ay dapat magpasakop sa kanila, sa mga namumuno po sa kanila? Dahil malinaw po na sinabi sa verse 9, nagbigay si Pablo ng instruction kung ano dapat ginagawa ng isang lingkod, bondservant. Diba? Kung ikaw empleyado, may mas mataas sa iyo. Ano ba dapat mong ginagawa? Ano ba dapat yung manner o pag-uugali mo bilang isang Kristiyano na lingkod ng Panginoon? Diba? O sa isang company, dapat ka magpasakop sa kanila. Magpakita ng maayos na pamumuhay sa kanila. Kung titingnan niyo po sa English, sa ESV, meron pong salitang dyan na urge. Pero sa original language po, wala talaga yung salitang urge. Wala po talaga yung salitang urge. Tama po yung sa Tagalog, no? Balik tayo sa verse 9, ang mga alipin ay magpasakop sa kanilang mga Panginoon. Pero yung idea din po niyan, dahil makikita natin sa mga previous verses, may mga command si Pablo kung ano dapat ang older woman, ano dapat ang young men, ano dapat ang ginagawa nila, ay nasa pautos po yun. Makikita natin sa previous verses na mayroong pautos po doon na kaugnay po doon, konektado dyan sa verse na yan, na magsasabi sa atin na yan ay utos. Ito dapat ang isang bondservant, ito dapat ang lingkod. Diba? Kung ikaw ay para sa modern day natin, diba? Kung empleyado ka, may mas mataas sa'yo na posisyon, supervisor mo, or CEO ng company, o kahit na anuman, team leader, kaya marami sa ministry din, ay dapat mong ipasakop yung sarili mo sa kanila. Diba? At ang mga lingkod o bondservant dito sa English po kasi bondservant, ay tumutukoy sa taong mababa at naglilingkod sa isang tao na mas mataas sa kanila. Diba? Ang buhay dapat ng isang lingkod ay buhay na nagpapasakop sa mas mataas po sa kanila. Diba? Yung salitang magpasakop dyan, yung ipapaisa-ilalim mo yung sarili mo sa isang tao na mas mataas pa kaysa sa iyo. Papasakop ka. Ha? At makikita po natin, sabi dyan, sa kanilang mga Panginoon or sa English masters. So, sino ba ang mga masters or Panginoon sa modern day? Diba? Noong unang panahon, yung mga masters dyan, na yung mga halimbawa po ay si Potiphar, di ba, sa Genesis, si Joseph. Si Joseph, yung bondservant po doon o lingkod, ginagawa niya yung mga utos ni Potiphar, di ba? At pinangangalagaan niya yung mga ari-arian ni Potiphar, at ginagawa ni Joseph, sinusunod niya kung ano yung sinasabi ni Potiphar na dapat niyang gawin, di ba po? Sa modern day, makita natin, gaya po ng sinasabi ko, marahil ito yung supervisor sa trabaho mo, o kaya ito yung presidente, or kapag school, di ba, principal, yung mga ganun, may mga naisipagawa sila sa iyo. Mga higher position sa iyo, di ba? O kaya pag housemaid, di ba, yung mga amo, mga boss mo, yun po yun. Di ba? Alam po, sabi ng Bible, kapag tayo ay namumuhay na hindi nagpapasakaw sa kanila, hindi natin sila ginagalang, ito ay pamumuhay na hindi nakakalugod sa harapan ng Diyos. At dahil sa utos po yan, kapag di natin ginawa na, yan po ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Dahil malinaw na sinasabi ng Panginoon na dapat ang isang lingkod na may mas mataas pa sa kanya, dapat ang ginagawa niya ay nagpapasakop. Ginagalang niya ang mga nanguna sa kanila. At tandaan po natin at sinabi ng 2 Corinthians 5:15, ng talata na iyon, na ang pamumuhay natin, di ba, si Jesus namatay para sa ating mga kasalanan upang tayo mga nabubuhay pa para sa ating sarili. Hindi na mabuhay para sa sarili nating kagustuhan, kundi para sa Kanya. At kung ikaw ay empleyado, di ba, ang utos sa iyo ng Panginoon, mamuhay ka ng magpapasakop sa mga mas mataas pa kaysa sa iyo. Balik po tayo sa talata. Sabi diyan, ang mga alipin ay magpasakop sa kanilang mga Panginoon at magbigay ng kasiyahan. Saan po? Gaano kalayo
yung scope niyan. Sabi diyan, sa point A po natin, sa lahat ng bagay. Diba? Sabi po diyan sa talata na yun. Kasi kung titingnan niyo po sa English, wala po dyan talaga yung magbigay kasiyahan, no? Sa Tagalog po, no? Sa ano pa po yan, susunod pa po yan, eh. Kasi iba lang yung translation kapag Tagalog. Pero sa English, bond servants are to be submissive to their own masters in everything. So yung sakop ng pagpapasakop sa masters in everything, sa lahat po ng bagay dyan. Diba? Salamat po, Brother Josie, salamat po. At makikita po natin, ano ang ibig sabihin ng isang lingkod ay magpapasakop sa lahat ng bagay? Ibig sabihin ba niyan, kung ano may pinagawa ang boss sa'yo na kasalanan, okay lang ba yun? Kasi sinabi diyan, yung sakop niyan, spear, lahat ng mga bagay. Diba? Kahit kasalanan, gagawin ko ba yung sinasabi ng boss ko? Ibig sabihin lang po nito, mga kapatid, diba? Halimbawa, kapag sa trabaho, meron naman talagang pinapagawa ang boss sa atin na inaasahan sa ating posisyon. Diba, kung ikaw ay teacher, admin, or data entry, housemaid, or supervisor, kahit supervisor ka, may mas mataas pa sa'yo. Kung yung pinapagawa nila sa'yo, hindi naman kasalanan, ayon sa tungkulin mo bilang isang trabahador. May sinasabi silang standard, o ito dapat gawin mo dyan. Diba, sa lahat naman ng company, may pinapagawa sila sa'yo, may sarili silang standard. Tapos ito dapat yung paraan ng trabaho na ginagawa mo, gawin mo. As long as, hindi yan babali sa iyong konsensya. Na hindi naman babali ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos, di ba? Marahil, di ba, may mga bagong adjustment, di ba, pag tumatagal yung company, may mga rules and regulations sila dati, tapos may nababago. Diba? Kahit sa kalooban mo, parang di mo feel sundin yung bagong rules and regulation nila. Pero kung ikaw, mananampalataya ka, Kristiyano ka, di ba? Siyempre, ang kalooban naman ng Diyos na huwag kang magkasala. Kung yung bagong rules and regulation ng company ay hindi akma sa iyo at di naman kasalanan yan, dapat mong gawin iyon. Diba? Hindi ka dapat magreklamo sa iyong kumpanya, diba? Na iyong pinagtatrabuhan. Alam niyo po, dapat makita sa atin bilang mga empleyado, kahit marami ka na experience, diba? Siguro mas marami ka nga experience sa boss mo, diba? Dapat makita pa rin sa iyo yung humility, pagpapakumbaba. Diba? Ang dahilan kung bakit hindi maayos ang iyong paikitungo sa mga mas mataas pa sa iyo, dahil marahil sa pride. Diba? Ito yung pride. Dahil sinabi dito na in everything, diba, dapat makita yung paggalang po talaga. Diba? At makikita po natin sa Bible, diba, makita po natin si Peter, diba? Makita po natin na merong mas mataas sa kanya mga religious leaders. Nagsabi sa kanya na huwag ka na mangaral ng salita ng Diyos. Mas mataas pa yun sa kanila, di ba? Yung mga high priest, inutusan sila. Dahil mas mataas yun sa kanila, dapat ba nilang sundin yun? Siyempre hindi po, di ba? Malinaw na hindi po, dahil yun ay labag sa kalooban ng Diyos. Dahil sinabi ni Jesus Christ na sila ay magdisipulo, humayo at mangaral ng salita ng Diyos, yung gospel. Sinabi ni Pedro, di ba? We ought to obey God rather than men. May mga posisyon, may mga pagkakataon, circumstance sa buhay, sa trabaho mo talaga na pwede mong tanggihan ng boss mo. Di ba? Na dahil alam mo na kasalanan yung ipapagawa sa iyo. Meron pa sa Exodus. Alam niyo po yung babae na tumutulong sa pagpapanganak. May utos po yung paraon po doon, di ba, na ubusin yung mga lalaki. Lalaking sanggol. Anong ginawa po noon ng mga, sa Tagalog, ng mga hilot? Diba? Imbis na patayin nila, hindi nila ginawa. Diba? Bakit? Kasi sinabi sa talata na yun, meron silang takot sa Panginoon. May takot sila sa Panginoon. At tandaan po natin, dahil tayo ay mga Kristiyano na, ang bawat gawin natin, kahit sa mga kumpanya na pinagtatrabawan natin, hindi lang natin dapat isipin kung paano i-please yung boss natin. Higit sa lahat, kaya tayo nandyan sa company na yan, it's for God's glory po, di ba? Sabi sa Corinthians, ano man ang ating gawin ay dapat gawin natin para sa ikaluwalhati nino. Di ba? Ng Panginoon, ng ating Diyos po. Diba? Kung yung gagawin mo, pinapagawa ng boss sa iyo, ay magiging dahilan para magkasala ka at hindi magbibigay luwalhati sa Panginoon, pwede kang tumanggi. Pwede mo silang kausapin. Diba? Pwede ka mag-plead na hindi pwede yan dahil ikaw ay mananampalataya.
O kaya naman, di ba, kung ikaw ay estudyante, may pinapagawa si teacher na project sa'yo. Di ba? O mas mataas yun sa'yo. Di ba? Yung project na ipapagawa sa'yo ng teacher mo ay labag sa pananampalataya mo. Halimbawa, may papagawan ka ng mga project pag-promote sa mga LGBT. Di ba? Minsan, papagawaan ka ng mga ganyan. O kaya naman, pagsasayawin ka, yung mga sayaw medyo malaswa, di ba? Alam niyo po, pwede po kayong lumapit kay Pastor Rabbit. Pwede magawin yan, na humingi ka ng letter, na kung saan yung letter na yon gagawa si Pastor para makiusap dun sa iyong mga teacher para iba yung project na gawin mo, para hindi ka magkasala sa Panginoon. Meron pong ganun, may letter na ibibigay si Pastor Rabbit, no? At yung letter na yun ay nasa batas po yun kasi makikita po natin na meron po tayong kalayaan na gawin yung ating kagustuhan basta ayon po sa ating reliyon, di ba? At ano po ba ang dahilan? Sabi diyan, di ba, ang mga alipin ay magpasakaw sa kanilang mga Panginoon. Pero ano po ba talaga ang dahilan kung minsan kung bakit ang mga lingkod, mga employee na mababa ay hindi magawang magpasakop sa kanilang mga masters o mga mas nakakataas sa kanila? Marahil yung problem ay hindi employee, kundi yung boss. Kasi sinabi rin sa Colossians chapter 4 verse 1, mga Panginoon, pakitunguhan ninyo ang inyong mga alipin ng matuwid at makatarungan. Yamang nalalaman ninyo na kayo man ay meron ding Panginoon sa langit. Diba? Meron po talaga sa mga company na boss na talagang unreasonable, unsympathetic, diba? Talagang sisiraan pa yung mga empleyado, papahiyain pa, diba? May mga pag-uugali talaga na hindi maganda. Minsan, ninanakawan pa mismo yung mga empleyado nila, dinudugaan nila, di ba? Hindi po talaga kalooban ng Diyos po yun, di ba? Kung ikaw man ay, nakita natin sa Bible, sa Genesis, meron po din doon si Jacob, di ba? Dinudugasan yung wage niya, di ba, ni Laban, di ba? Na alam ng Panginoon po yun. Minsan talaga may mga ganun tao, di ba? Pero, kung ikaw man ay master or mas may mataas pa, kung ikaw ay Kristiyano, dapat maging iba yung pag-uugali natin. Dapat bilang isang nangunguno sa isang kumpanya, ay makitungan mo ng maayos ang iyong mga empleyado. Diba? At sabi dito, sa mga mababait lang ba na masters ang mga Kristiyano magpasakop? Mga good lang po ba? Mga mababait lang po ba? Sabi dito sa 1 Peter chapter 2 verse 18, mga alipin, magpasakop kayo ng may buong paggalang sa inyong mga amo. Hindi lamang sa mabubuti at mahinahon, kundi gayon din sa mga mabagsik. Diba? Bilang lingkod ng Panginoon, bilang isang mananampalataya, Kristiyano na pinatawad ng Panginoon at may panibagong buhay, kahit pa yung boss mo unreasonable, hindi mabait sa iyo, inutusan ka pa rin ng salita ng Diyos na dapat pagkita mo pa rin yung paggalang sa Kanya, yung kindness. Naalala niyo po sa pag-aaral po natin about sa love one another passages sa 1 Thessalonians chapter 3, yung pag-ibig dapat natin sa isa't isa umaapaw, di ba? About believers. At di lang yan sinabi, and for all people. Na ibig sabihin nun, dalawang klase lang naman ng tao sa buong mundong ito. Isang mananampalataya, hindi mananampalataya. So dapat, kahit harsh ang boss mo sa iyo, may mga ganun talaga sa company, talagang salbahe, hindi maganda ugali, di ba? Naranasan ko rin yan na nag-OJT ako, mumurahin ka, diba? Sisiraan ka, diba? Dapat rin mapakita yung paggalang sa kanila. Diba? At sabi rin sa Efeso chapter 6 verse 5, mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon sa laman na may takot at panginginig sa katapatan ng iyong puso na gaya ng kay Kristo. Diba? So dapat din pala bilang mga mananampalataya, nasa puso natin, meron tayong sincere heart na mula sa puso natin na mapakita natin yung paggalang sa mga nangunguna po sa atin. Diba? Kahit sino man yan, mas mataas sa atin, yung boss mo or kahit sa mga leader sa church, diba? Dapat natin sila pakitunguhan ng maayos. Diba? At marahil, di ba, may mga times na hindi mo talaga feel na magpakita ng magandang pag-uugali dun sa boss mo dahil nga harsh siya. Dahil parang gusto mo ring gantihan nag-isip ka ng masama laban sa kanila. Kahit hindi mo nararamdaman, dahil utos ng Panginoon yan, dahil yan dapat ang pag-uugali ng isang mananampalataya, ay dapat mong gawin na yan.
Sabi ng isang nagtuturo ng Bible, yung maturity, hindi lang naman yan naka-base sa emotion pag feel mo. Kundi ang maturity ay naka-base sa facts na dahil ito sinabi ng God's Word, dapat mo itong gawin, sundin bilang mga mananampalataya. So makikita po natin, no, yung pagpapasakop daw po sa mga nanguna or mas mataas sa atin. Sabi po diyan, 'di ba, sa lahat ng mga bagay. At nakikita po natin, paano ba natin maipakita yung pagpapasakop sa kanila in everything? Ano ba yung pag-uugali ng isang lingkod na nagpapasakop? Sa point B, tingnan po natin sa point B, maayos na paikitungo sa mga nangunguna sa kanila. Yung isang lingkod na merong pusong pagpapasakop mas mataas sa kanila ay merong pag-uugali or pamumuhay na maayos yung paikitungo sa mga nangunguna sa kanila. Hindi nila binabastos yung boss nila. Hindi nila pinagchichismisan yung kanilang boss nila. Sinisiraan. Tingnan po natin. Verse 9. Sabi po diyan, ang mga alipin ay magpasakop sa kanilang mga Panginoon at magbigay kasiyahan sa lahat ng mga bagay. O, kasama po yun, no? At huwag maging palasagot. Ano ba ibig sabihin na magbigay kasiyahan at huwag maging palasagot? Ibig sabihin yan, kapag ikaw, under ka sa boss, mas mataas na tao kaysa sa iyo, dapat, pag pinapakitunguhan mo yung boss mo, hindi kayong sakit sa ulo sa kanya. Dahil sa pag-uugali mo na pinapakita sa kanya. Hindi kayong taong hindi mo pinapakita yung galang sa boss mo, kundi dapat pinapakita mo yung respeto sa kanya. Nagiging pagpapala ka sa boss mo. Diba? At sabi diyan, at huwag maging palasagot. Minsan talaga, kaya tayo nagkakaroon ng hindi maayos na relationship sa mga nangunguna sa atin, kasi masyado tayong overly opinionated or critical. Diba? Critical. Masyado tayong maraming nasasabi, di ba? Ito yung mga tao na mayroong tinatawag ng ibang scholars na mayroong party spirit. Ibig sabihin nun, di ba? Kung ano yung tama para sa kanila, yun na yun. Wala na akong pakialam sa idea ng boss ko. Dapat ito ginagawa ng boss ko. Ito yung mas tama, ito yung para sa akin. Ito dapat gawin niya. Di ba? Ito ang kadalasan ng mahirap makasama sa trabaho, lalo na kung ikaw ay leader. May mga tao na overly opinionated. Hindi maiwasan na mga may preference yung tao na nasa paligid mo at ibang pamamaraan. At dahil doon, nagkakaroon ng conflict. Di ba? Alam mo, bilang isang lingkod ng Diyos, kung ikaw man, sabihin natin, marami nga mas matalino ka. Mas magaling ka kaysa sa boss mo. Marami kang mga idea. Pero hindi yan nagiging dahilan para hindi mo ipakita yung respeto mo sa kanila. Naalala ko, sabi ni Pastor, kasi dati may tinatanong ko, Pastor, ba't ganito? Ganyan. May time na parang nagiging opinionated ako. Sabi niya sa akin, Brad, hindi lahat ng bagay, kahit nasa tama ka, nilalaban mo. Minsan, kailangan mo magpakumbaba. Ganun po ba, Pastor? Sige po, Pastor. Tama po, di ba? Minsan talaga, kaya, ano ba, may mga simpleng bagay lang. Ganun kagad. Mali yan. Hindi po dapat ganun sa ating mga biyaya. At alam niyo po, isa sa dahilan kung bakit marahil hindi mapakita yung respeto, marahil yung boss mo, tao rin yung boss mo, pwede magkamali yan, pwede magkamali ng desisyon yan. Diba? Pero kahit magkamali siya ng desisyon, huwag sana mawala yung respeto mo sa kanya. Ipakita mo yung paggalang sa kanya, pakita mo yung pagmamahal mo rin sa boss mo. Pwede mo siya i-correct, kausapin, ay boss, ito tingin ko dapat gawin natin sa susunod para hindi po magkaroon ng aberya sa kumpanya natin. Di ba? Isipin mo, nakagaya mo rin ng boss mo, ikaw din, kahit alam mo na, kahit 10 years ka na dyan, or 20, 30 years ka na sa company mo na yan, kahit parang alam mo na yung pasikot-sikot ng ginagawa mo sa trabaho na yan, di ba, minsan pa rin may palya ka pa din. Di ba? Isipin mo rin yung boss mo, di ba? Ganon din yan, kahit marami na experience yan, nagkakamali din yan, tulungan mo ang boss mo. Huwag mo siyang bastusin. Sabi po dyan, ang mga alipin ay magpasakop sa kanilang mga Panginoon na mamagay ng kasiyahan sa lahat ng mga bagay at huwag maging palasagot. At ano din dapat gawin natin bilang mga mananampalataya? Ni huwag mangungupit. Okay? Alam niyo po, may mga trabahador talaga na minsan magaling mag-manipulate sa kanilang mga boss. Boss, ito talaga magbibigay ng ng suggestion, ng idea. Boss, ito gagawin natin sa kumpanya natin, tataasan natin yung sale natin, para next year, marami tayong mga profit, marami tayong makakita. Siyempre, dahil may presentation, di ba, may mga ganyan, pinakita ng empleyado na yun, ang ganda niyan na. Sige, gawin natin.
Pero yung pala, nanakawan niya lang yung boss niya para magkaroon siya ng profit. Nangungupit, pera, di ba? Sa kumpanya, minsan talaga hindi maiwasan yan, di ba? Pag boss ka, naranasan niyo na po ba bilang isang boss or parang nangunguna ka sa isang business mo, yung mga trabahador mo, sinasabi, ito kailangan, pero yung pala, kinukupitan ka na. Di ba? Alam niyo po sa Philemon, di ba? Si Onesimus, baka isa sa dahilan daw talaga kung bakit hindi maayos yung relasyon niya dati kay Philemon. Dahil si Onesimus na yun, bago na save, nagnakaw. Diba? Biro mo, alipin yun si Onesimus, yung master niya si Philemon. Nagnakaw, diba? Pero blessing kasi na-save naman po si Onesimus. Diba? Hindi talaga maiwasan yun, may mga ganun talaga na mandurugas, mapanlamang na tao, diba? Hindi nagpapakita ng paggalang sa trabaho, hindi faithful, di ba? At alam niyo po, bilang trabahador, dapat po talaga magpakita po tayo ng good behavior. No? Alam niyo po, may mga example sa Bible na dahil maayos yung pag-uugali nila, kind sila sa mga masters nila, pinagkatiwalaan sila ng masters nila. Di ba si Joseph? Diba? Kay Potiphar, ganun din nung nakulong si Joseph, di ba yung mga nangunguna doon, yung nagbabantay sa mga nakakulong, dahil alam niya si Joseph, good, mapagkakatiwalaan, di naman to tatakas, binigyan niya ng responsibility doon sa kulungan. Kasi alam niya si Joseph mapagkakatiwalaan. Though alam natin, kaya successful si Joseph doon ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Kasi dahil kasama ng Panginoon si Joseph, di ba? Isa pa sa Bible, si Jesus Christ, di ba? Makikita natin sa Luke chapter 2, verse 52, sabi dito, lumago si Jesus sa karunungan, sa pangangatawan, at naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. So, ibig sabihin nun, bagaman di natin siguro nakita, di naman natin alam kung nag-work si Jesus Christ, diba? Pero marahil dahil si Jesus Christ, magandang example na pinapakita niya, diba? Namumuhay siya talaga ng ayon sa kalooban ng Ama. At nakita sa kanyang pamumuhay na katiwa-tiwala talaga siya si Jesus Christ, mapagkakatiwalaan, hindi sinungaling na tao, hindi mapanlamang na tao, di ba? Nagkaroon siya ng favor sa tao, pinagkakatiwalaan siya ng tao. Yung pinaka-primary example natin, di ba? Si Jesus Christ, di ba? Pinakita niya yung paggalang niya sa earthly parents niya, di ba? Kahit siguro may mas mataas sa kanya, mga leaders, di ba? Kasi nung kultura, custom sa mga Hudyo na mag-aral sila ng God's Word, nagpa-under din siya sa mga Pharisee, nag-aral siya ng God's Word. Di naman niya binastos yung mga Pariseyo nung bata siya, walang record, di ba, nung bata siya na, mali po kayo. Mali po yan, ito po tinuturo ng God's Word. Di, pinapakita niya yung paggalang sa mga nanguna sa kanya. Ha? In application po sa pag-aaral po natin ng God's Word sa hapon po na ito, huwag po tayo makipagtalo sa mga nangunas sa atin. Diba? Kahit siguro may sense yung idea mo, yung kesa sa boss mo. Pero kung sinabi mo na, pwede mo na, boss, tingin ko ito mas maganda. Tapos hindi ka pinainggan ng boss mo dahil may sarili siyang preference, huwag nang pilitin. Huwag nang makipagtalo. Huwag mo na ipilit ang point mo. Diba? Ipakita mo ang humble spirit sa harapan nila. May dahilan po yan kung bakit ba kailangan tayo magkaroon ng magandang pag-uugali. Mamaya po pag-aaralan natin. May layunin yan kung bakit sinabi ng God's Word, dapat maging maayos tayo sa ating mga boss, mga mas mataas sa atin. Okay, pangalawa po, ipakita pa rin ang mataas na paggalang, ang pagsunod sa kanila at gawin mo ang trabaho mo ng maayos at mabuti. Di ba? Kung ang pinapagawa sa iyo ng boss mo ay hindi naman kasalanan. Di ba? Dahil tinuturuan po tayo ng Diyos na magpakumbaba at magpasakop sa mga nauna sa atin. Diba? Alam niyo po, pangatlo, kahit inconsiderate, kahit marami ka ng dahilan para hindi mo sundin yung boss mo, diba? Ipakita mo ang paggalang. Dahil inutos sa atin ng Bible, dahil po dyan, na bilang mga mananampalataya, bilang mga bondservant, ipakita mo yung respect, paggalang. Ipakita mo ang pagiging tapat at pagiging katiwala ng iyong boss sa pamamagitan ng paggawa mo ng trabaho ng maayos at mabuti. Diba? Para mapagkatiwalaan ka ng boss mo. Diba? Kapag may usapang pera, dapat kung saan lang dapat yung sinasabi ng company na dapat gamitin mo yung pera, doon lang, wag sa ibang bagay. Diba? Kung may malinaw na instruction ng boss mo, marapat na gawin mo yon. At kung nagkamali ka, sir, sorry, pasensya na po, ulitin ko po, ayusin ko na lang po. May kang tawad sa boss mo. Diba?
At panglima, humingi ka ng biyaya sa Diyos. Alam niyo po, yung hindi lang natin magagawa yung paggalang sa mga nangunguna sa atin sa sarili nating lakas. Kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Kasi lahat po tayong mga tao, normally, hindi natin magawang magpasako. Dahil may sarili po tayong gusto. Di po ba? Di po ba? Let's ask grace sa Panginoon. Bigyan tayo ng biyaya ng lakas na magkaroon po tayo ng tamang response, godly response, kahit sa mga taong above sa atin. Ito na po, anong layunin? Diba? Sabi po diyan, huwag mangungupit, kundi magpakita ng lubos sa tunay na katapatan. Diba? Maging faithful ka, maging katiwala ka talaga ng boss mo. Diba? Anong layunin kung bakit kailangan maging ganyan tayo? Upang sa lahat ng bagay ay mapalamutian nila ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Second point. Diba? Second point natin, anong dahilan kung bakit natin kailangan magpasakaw sa mga nangunguna sa atin? Especially kasi sa context na to, mga unbelievers, mapuri at maging kaakit-akit ang katuroan ng Panginoon. Mapuri at maging kaakit-akit ang katuroan ng Panginoon. Balik po tayo sa ating verse. Sige, mamaya hayaan po natin yan na makopya niya po. Sabi diyan, upang sa lahat ng bagay ay mapalamutian nila ang aral ng Diyos. Ano ibig sabihin yan? Ng mapalamutian or adorn. Diba? Yung salita ng Diyos. Ibig sabihin niya nung mapalamutian or adorn ay maging kaakit-akit sa kanila yung salita ng Diyos. Diba? Ang illustration daw po niya ng mapalamutian or sa English adorn ay parang halimbawa nasa jewelry shop ka. Kasi ikaw, nangunguna ka doon sa jewelry shop, ikaw may-ari niyan, aayusin mo yung mga alahas doon ng maayos, di ba? Ipapwesto mo, talagang ilalagay mo sa posisyon na makikita ng lahat ng tao, na kapag dumaan yung mga tao, maakit sila doon sa kintab ng alahas na yun, na, wow, mamakita nila, wow, ang ganda naman yan. 30,000 pala yan, kaya pala ganyan ang kintab. So in addition po dyan, upang yung mga tao, kapag nakita sa pamumuhay natin, pag-uugali natin na, ay, di naman pala KJ yung mga Kristiyano. Akala ko mga Kristiyano, opinionated. Akala ko mga Kristiyano ay old-fashioned. Mababait pala mga Kristiyano. Di ba? Ito pala ang tinuturo sa kanila. Oh. Ako, kahit bilang boss, talagang mainitin ulo ko, magagalitin. Pero siya, ginagalang niya pa rin ako. Ano kaya meron dito? Di ba? Ang nangyayari kapag nagagawa po nating mamuhay ng nakakalugod sa harapan ng Diyos, yan po ang magiging daan para yung mga unbelievers makita yung Kristo sa buhay po natin. Di ba? Yan ang magiging dahilan para magtulak sa atin, magtulak sa kanila na magtanong, parang may iba dito. Parang may iba sa mga Kristiyano. Diba? Sabi po dyan yung aral ng Panginoon, yung teaching ng salita ng Diyos. Alam niyo po, maraming na-save dahil ang mga mananampalataya ay mabait sa mga katrabaho nila or mga boss nila. Diba? Meron pong situation, di sinabi kung sino po ito eh. Tago. Factory worker siya. Tapos, ito yung pag-uugali niya sa supervisor niya. Itong trabador daw po na ito ay hindi siya nanduduga pagdating sa time lag. Talagang kung ano yung pagpasok niya at pag-uwi niya, yun lang. Tapos hindi siya nagnanakaw ng mga materyales sa kanilang kumpanya. Tapos hindi rin siya sumasama sa mga katrabaho niya na nagkakat ng oras. Itong dapat ginagawa nila ng time na ito, pero hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Marahil nagiinuman or nagyoyosi, gano'n. Sabi, pinagtatawanan siya at sinabi, masyado ang reliyoso. Alam mo yung turning point? Nagkaroon ng major issue sa production nila. Maraming mga manloloko na empleyado. Pero siya lang yung napatagpuan na faithful, trusted. At dahil dyan siya pinagkatiwalaan. That led, sabi daw po, supervisor relied on him more. Pinagkatiwalaan siya. Di ba? Asked why he lived that way. Nagtanong, bakit ka ganyan? It led to conversation about Jesus. At yung supervisor po na yun, nakakilala sa Panginoon. Yung Kristiyano. Employee sa isang call center. Hindi nila minamanipula yung customer data. Diba? Stayed kind to a rude team leader. Diba? Didn't join gossip sa pachichismis or office drama. Consistently perform lang. Ginawa niya lang yung trabaho niya na maayos at mabuti. Kung nagkamali siya, sorry boss, ayusin ko na lang po sa susunod.
ginagawa niya yung part niya. At first daw, yung team leader, pinagtatawanan siya. Pero habang tumatagal, yung team leader, tinitingnan kita, anong meron sa'yo? Nag-lead na naman yon sa pag-share niya kay Jesus Christ. Ano nangyari? Na-save yung team leader niya. Nakakilala sa Panginoon. Diba? Alam niyo po, last time din po, shinare din po ito ni Pastor Leo sa sa graduation ceremony sa SOT, na bilang mga mananampalataya sa Matthew chapter 5, isipin natin yung identity natin. Tayo ay ilaw at asin ng sanlibutan na ito. Diba? Ilaw at asin ng sanlibutan na ito. Nararapat na tayo mga mananampalataya ay sagana sa paggawa ng mabuti, pagpapakita ng magandang pag-uugali, pagpapakita ng kindness sa mga taong mataas sa atin, upang sa ganun yung mga unbelievers ay mapuri nila yung Panginoon, di ba? So that they might glorify God. Sa Matthew chapter 5 po yun, na maglilid sa kanilang kaligtasan, di ba? Alam niyo po, kailangan po natin ng consistency. Di ba? Mahirap po talaga, no? Aminado naman po tayo lahat dito na, lalo na kung nasa unbelieving company ka, may mga boss talaga na hindi maayos yung pag-uugali, merong katrabaho na hindi maganda yung pag-uugali sa'yo. Pero tandaan po natin na iwasan natin na hindi magpakita ng magandang patotoo. Kailangan may consistency. At kung tayo man ay hindi magpakita ng magandang behavior, alam niyo po, kung minsan, kung nasagot mo yung boss mo or yung empleyado mo, nakaaway mo, alam niyo po, pwede pa rin ikaw magpakita ng magandang patotoo doon. Humingi ka ng tawad. Nagsusorry ka ba sa kapwa-empleyado mo, sa boss mo? Nagsusorry ka dapat. Alam niyo po, bihira lang ang mga taong nagsusorry. Pag may nagsorry, naalala ko po sa company na, sa OJT. Siyempre, bago akong Kristiyano, sabi lang, siyempre, turo sa atin, pag may mali ka, magsorry ka. Nagsusorry ako. So, sige po, sorry po. Alam niyo po, sabi nung sa OJT na yon, sa company na yun, ba't ganun, parang pag nagsusorry ka, parang kami may mali. Parang ganun. Parang kami may mali. Kasi nakikita nila na parang di usual sa tao na nagsusorry, di ba? Kailangan talaga sa bilang mga mananampalataya, kapag nagkamali rin tayo, makita rin nila, nagsusorry tayo, humility. Testimony rin natin, mga Kristiyano pala, hindi pala mayayabang mga yan. Pag nagkamali, hindi prideful, nagsusorry. Tapos tinatama. Diba? In application sa ating pag-aaral, sikapin na mamuhay na nakakalugod sa iyong workplace, lalo na kung karamihan sa mga kasamahan mo at boss mo ay mga unbeliever. Diba? Dahil nilagay tayo ng Diyos, o ikaw, diyan, bilang ilaw sa iyong mga katrabaho or boss upang mapuri mo ang Panginoon. Alam niyo po, kung hindi natin nagagawa ay po ito bilang mga mananampalataya, lalo lang masisira yung patotoo natin bilang mga Kristiyano. Mas lalo lang maraming mga tao na hindi lalapit kay Kristo. Merong isang philosopher, no? Sabi niya, ang solusyon pala sa problema sa mundong ito ay yung Christianity, pagiging Christian pala. Yung Panginoon pala, si Lord Jesus Christ pala. Pero nung umatin siya sa isang Christian church, no? Binastos siya, hindi siya, parang naging racist yung mga tao doon. Sabi niya, ay, ganyan pala mga Kristiyano, ayoko na lumapit kay Kristo. Sayang, nung time na yon, pwede siyang masave. Tingin niya si Jesus Christ yung hope. Pero dahil sa bad testimony ng mga hindi mananampalataya, hindi na siya lumapit kay Kristo panghabang buhay. Nakatatak na sa kanya yun. Diba? Nakatatak na sa kanya. Kaya po mag-ingat po tayo sa mga kapitbahay natin. Although sa pag-aaral natin, sa workplace yan, di ba? Mga masters. Pero kahit saan man, no? Sa kapitbahay mo, pamilya mo na unbeliever, kung hindi tayo nagpapakita ng paggalang or magandang pag-uugali, hindi sila makakilala sa Panginoon. Ano ang gagawin po namin, Brother Lance, para po bilang mga mananampalataya, magawa namin lumago dyan? Kanina, sa application po natin, prayer ngayon, dagdag din po dito, no? Kailangan nyo rin ng God's Word at pagdalo sa service. Kasi pag nakikinig ka sa service, napapakinggan mo yung salita ng Diyos, tinuturuan ka ng salita ng Diyos kung paano ka mamuhay na nakakalugod sa Kanyang harapan. Every day din sa iyong private life. Pag nagbabasa ka ng Bible, bago ka magtrabaho, binibigyan ka rin ng guidance ng Panginoon kung ano dapat pag-uugali mo bilang isang trabahador sa iyong workplace.
No? Tandaan po natin, everyday, kung saan po tayo pupunta, sa trabaho, sa kapitbahay man natin, lalakad tayo, doon sa context natin, sa trabaho po yan, may mas mataas sa'yo. Tandaan po natin, yung identity natin ay mga Christian. Follower of Christ po tayo. Diba? Hindi natin magagawang mamuhay ng tapat na nakakalugod sa harapan ng mga unbelievers kapag hindi naman natin nagagawang magpakita ng good testimony. Let's ask God's grace. Tandaan po natin, tayo ay liwanag ng sanlibutan ito. Hindi lalapit yung tao sa liwanag kung tayo, hindi naman tayo namumuhay sa liwanag. Kung minsan, ang pamumuhay natin ay parang hindi tayo anak ng Diyos, para tayong anak ng Diablo. Diba? Hindi na yun yung identity natin, dati yun. Ngayon, Son of God na po tayo, hindi na tayo alipin ng kasalanan. We have the ability na po para makapamuhay sa kabanalan. At yan yung utos ng Panginoon sa atin. Kung ikaw ay empleyado at merong mas nauna sa iyo, mas mataas sa iyo, yan ang inaasahan sa iyo at sa akin ng salita ng Diyos. Na bilang mga mananampalataya ay huwag tayo maging palasagot, magbigay ng kasiyahan, yung maging pleasing tayo sa boss natin, maging blessing tayo, magpakita ng lubos at tunay na katapatan, di ba, na gawin natin ang trabaho natin na maayos at mabuti at maging katiwa-tiwala talaga tayo. At hindi tayo nangungupit, di natin lalamangin yung company na pinagtatrabuhan natin. In conclusion, kamusta na po tayo nitong nakaraang araw? Masabi ba natin bilang mga mananampalataya, ako ay namumuhay bilang isang trabahador sa isang company na ito na may buong paggalang sa aking boss? Masabi niyo po ba yun? Kung hindi po ay, baka panahon na po para magbago. Panahon na po para magbago at humingi ng biyaya sa Diyos dahil, remember, utos sa atin ng God's Word. Yan dapat ang life ng isang bondservant, isang lingkod, na isang trabahador pagdating sa kanyang master. Ang manner of life po natin bilang mga mananampalataya, hindi na nakabase sa kung ano yung sabi ng ibang tao, kundi ano ba ang sinabi ng God's Word? Ano ba dapat yung pag-uugali ko sa taong nangunguna sa atin? At yan po sinabi ng God's Word. Kapag di po natin nakita yun, hingi tayong tawad sa Panginoon. Let's ask God's grace. Diba po? Alam niyo po mga kasama, ang mahalaga sa Panginoon ay meron po tayong pusong nagpapakumbaba, nababagabag sa kasalanan at bumabalik sa salita ng Diyos. Kung may nakita po tayo sa area ng buhay natin na kailangan ng pagbabago, let's ask the Lord's help. At makikita po natin, lahat ng mga action na yan, yung sinasabi dyan, yung maging submissive tayo, maging well-pleasing tayo, huwag tayo maging argumentative, diba? Not pilfering, yung mangungupit, diba? Or magpakita tayo ng mabuting katapatan sa trabaho natin. Continuous action yan, dapat nakikita sa atin yan daily sa trabaho natin. Or kung saan man tayo mapunta. Ang tema po ng pag-aaral po natin, ito po ang tema po natin, pag-aaral po natin sa hapon na ito. Ang mga lingkod ay dapat magpasakop sa mga nangunguna upang mapuri ang katuruan ng Panginoon. Let's ask the Lord's help. Reminder din po sa atin ng God's Word na bilang lingkod, papasako po ba tayo? Pinapakita ba natin yung magandang pag-uugali sa mga nanguna sa atin? Kung hindi pa, let's ask the Lord's help. Let's ask the Lord's grace po. Let's pray po mga kapatid, let's pray. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patawarin niyo po kami, Lord, na may mga times po talaga na hindi po kami submissive. May mga times po talaga na overly opinionated po kami, Panginoon. Or very critical po kami. Nagiging harsh din po kami. Hindi namin nagagawang magpasakop. Meron po kaming prideful heart, Panginoon. Patawarin niyo po kami kung minsan di po namin napapakita yung mataas sa paggalang sa mga taong nangunguna sa amin. Tulungan niyo po kami mamuhay ng nakakalugod sa iyong harapan. Help us by your grace na maging pleasing sa mga mata mo, Panginoon. Bigyan mo po kami ng biyaya na hindi lang po kami maging tagapakinig ng salita mo, kundi maging tagagawa rin po ng sinasabi ng salita mo. Sa pangalan ni Jesus, amen.